sinubukan ng New Zealand, isang nilalang ang may suktulang solusyon upang mabuhay sa lamig. Ito ang cricket na weta. Hindi siya nakakalipad. Isa siya matibay na insekto na may armor-plated na katawan at malalaking panga. Hindi siya katulad ng polar bear at penguins dahil cold-blooded siya. Kaya kapag bumaba ang temperatura, lalamigin siya. Magyayelo ang buong katawan niya. Titigil sa pagtibok ang puso niya, pati ang utak niya. Lahat ng tubig sa katawan niya magiging yelo at kung minsan, bibilang ito ng ilang buwan. Kakaiba ang ganitong hayop para mabuhay sa isang magyelong lugar. Kahit ang dalubhasa, kaya lang mabuhay ng ilang minuto. Kapag nagsimula maging ice crystals ang cell natin, namimiligro na tayo. Pero hindi ang weta. Kapag ang mga mountaineers ay nagsimula magkaganito, frostbite ang tawag dito. Sinisira ng yelo ang bawat cell membrane natin. At kahit matunaw pa ito ulit, patay na ang mga cells. Mauwi ito sa amputation o pagkaputol, pero hindi ang weta. Dahil kapag natunaw na ang yelo sa katawan niya, buhay na siya ulit. Walang frostbite, walang pagkaisira ng cell. Para lang siyang suspended animation. Tumigil lang ang mundo niya sandali. Kahit ang mga scientist, wala pa ring idea kung paano mabuhay ang mga weta. Kung matindi na o sa inyo may mas matinding pagkalataan niya, siya ang matinding tinagurian ang matinding survivor ng planeta. Astig na survivor na ito, kaya mabuhay kaysa ang sulok ng mundo, sa laliman ng dagat, sa tuktok ng Himalayas, sa hot spring, sa nagyayelong Arctic, sa tuyong desyerto, at kahit pa sa rainforest. Kahit pa nga sa likod ng bahay natin, kaya niya mabuhay. Ang entomologist na si Rod Campes, kukuha siya ng astig na hayop na ito. Makikita niyo siya kung saan nandoon ang moss o lichen. Problema lang, sobrang liit nito. Ito ang water bear. Ang water bear ay hindi basta nakikita ng mata. Kailangan natin gumamit ng microscope. At kung titingnan mo mabuti, para siyang cute na teddy bear. May 4 na matatamang paris ng paa. Palakad-lakad lang siya sa mga moss o lichens. Sinisisip niya ang mga katas ito. Paano ba naging astig ang mga water bears na ito? Kapag nagkaroon siya ng problema, babaluktot lang siya at mamamatay. Mawawala ang 99% na tubig niya sa katawan. Saka titigil ang mundo niya. At kung lamigin man siya, liliit siya. Ipapasok ang mga paa at titigil ang buong sistema niya. At kung okay na ulit ang kondisyon, buhay ulit siya. Isipin nyo, kung ang taong katulad ng water bear, kapag malamig, wala kang gagawin, kundi mamalokdot, ubusin ang tubig sa katawan. Nakatigil lang kayo. At kahit magyelo pa kayo, walang problema. Kaya ng water bear na mabuhay sa lamig na negative 328 degrees Fahrenheit. Sa suktulang init, sisiw sa water bear, kaya niya mabuhay kahit ang temperatura ay umabot pa sa 303 degrees. Imagine niyo kung ganito ang tao, kahit ma-expose pa sa radioactive, mamaniin niya. Kaya naman ang water bear, walang inurungan, kahit na radiation pa yan. Kaya niya mabuhay 1,000 times. Kahit sa disyerto, walang peligro sa water bear. Ang tao ay kaya tumagal sa disyerto ng kulang-kulang 2 araw nang walang inom. Kahit ang camel, kakain ng alikabok sa water bear. Noong unang panahon, may mga water bear na naiwan sa specimen na mga tuyong moss. Mantakin nyo, nabuhay ang water bear noong basahin na tubig na scientist. Ang mga moss, alam nyo kung kailan ito ginawa ng scientist? Pagkatapos ng 120 years pa, astig talaga ang water bear. Nabuhay pa din. Ito pa, akala nyo sa Earth lang siya pwedeng mamayagpag. Kahit sa outer space, mabubuhay siya. Maliit lang siya. Pero matindi ang buhay. Astig talaga.